galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, meron tayong maling paniniwala. Inaakala natin na kung tayo'y magtitiwala, mananampalataya sa Diyos, mawawala lahat ng ating mga problema. Magiging madali ang ating buhay. Pero walang pinangakong ganyan ang Panginoon sa atin. Kung pakikinggan natin ang mga turo ng Panginoon, palagi tayong binibigyan ng babala na mapanganib ang pagsunod sa Kanya. Mahirap ang pakikiisa sa Kanya. Tayo'y pagtataksila ng iba, tatalikuran ng ibang tao, hindi mawawala ang ating mga suliranin at pagsubok sa buhay. Para saan pa ang ating pananampalataya kung hindi rin magiging madali at magaan ang ating buhay? Ang kapatid, mas magiging mabigat ang buhay mo kung wala kang pananampalataya. Dahil ang iyong pananampalataya ang nagbubukas sa iyong isip, sa iyong mata, sa iyong puso para makita mo, maramdaman mo at maranasan mo na hindi ka iniiwan ng Diyos sa gitna ng iyong mga problema. At yun yung mas mahalaga. Yung tayo ay naglalakbay dito sa mundo na hindi tayo nag-iisa. Sana dyan tayo humugot ng lakas muli para malampasan natin lahat ng mga problema at pagsubok natin sa buhay. Kaya naman, para tayo muli ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sana, Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan.
Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulag sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo. At hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang aking dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ngayon sinusugo ko kayo na para mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat
gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukom at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatuto kayo sa harapan nila sa mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Ngayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng pagdarasal at ng pag-aalala? There is really a big difference between worrying and praying. Marami sa atin ayaw mag-alala. Sino ba naman ang gustong mabuhay ng punong-puno ng takot? Pero kung ayaw nating mangamba, bakit parang hindi natin maiwasan ito? Di po ba? Bakit kahit na natutulog tayo, dala-dala pa rin natin ang ating mga problema? Bakit yung iba sa inyo kapag nagbabakasyon, hindi pa rin mapakali ang kanilang mga isip? Bakit kahit na nasa loob tayo ng simbahan, lumilipad pa rin ang ating mga isip at pumupunta sa ating mga alalahanin? Alam niyo po kung bakit? Dahil marami sa atin ang marunong mag-isip sa kanilang mga problema. Pero kakaunti sa atin ang marunong magdasal tungkol sa kanilang mga problema. Let's admit it. We always think about our problems. We always talk about our challenges, our sufferings. But we rarely pray about our problems. Kung gusto natin magkaroon ng tunay na kapayapaan, tuwa, saya, kalusugan sa ating buhay, kailangan nating maintindihan ang malaking pagkakaiba ng pag-aalala at ng pananalangin. Ang unang pagkakaiba po ng dalawa, praying and worrying, ito po, remember this. Worrying is a conversation with yourself about the things that you cannot change. But praying is a conversation with God about the things that He can change. Kapag nag-aalala ka, pansinin mo, paulit-ulit mong kinakausap ang iyong sarili. Di po ba? Anong nangyari? Bakit nangyari ito? Bakit ako na lang? Ano kayang gagawin ko? Napakamalas ko. Paano lumala ito? Paulit-ulit. Parehas din naman ang sagot. Pareho lang ang takot. Para tayo pong mga sirang plaka, hindi po ba? Pero kapag nagdarasal ka, hindi mo kinakausap ang iyong sarili. Kapag nananalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. At higit pa po doon, kapag nagnadasal ka, hinahayaan mong kausapin ka ng Diyos. Marami nagsasabi, Father, nagdarasal naman po ako eh. Pero pagkatapos magdasal, sila pa rin ang may hawak ng kanilang problema. Hindi po ba? Dapat pagkatapos mo magdasal, binitawan mo na, hinayaan mo na, pinabayaan mo na sa Diyos. Di po ba? Marami sa atin, oo, nagdadasal, sinasabi ang ating mga problema sa Diyos, pero may kulang. Alam niyo po kung ano? Hindi tayo marunong makinig sa Diyos. Amen? Ang dasal po kasi, hindi lang po monolog.
Ang tunay na pananalangin ay dialogue. Don't forget this. That prayer is not just about talking until you're heard. Prayer is really listening until God is heard. Yan ang panalangin, hindi yung salita ka ng salita, umaasa ka, pakinggan ka ng Diyos. Naririnig ka ng Diyos eh. Bago ka pa magsalita, alam ng Diyos ang kailangan mo. Alam din ng Diyos ang makakabuti sa iyo. Pero alam nyo ba, ang tunay na pananalangin ay pakikinig hanggang maunawaan mo, marinig mo ang kagustuhan ng Diyos. Kasi marami sa atin sumusuko sa pagdarasal. Kasi hinihintay lang na masagot yung ating problema. Hindi po ba? Hindi ganyan ang dasal. You do not stop praying until you understand God. Tigas ang ulo natin eh. Gusto natin yung sarili nating kagustuhan. Lord, itong gawin mo. Diba? Ganyan tayo. Mas magaling pa tayo sa Diyos. Di po ba? Kaya minsan, pagkatapos natin magdasal, hindi agad nawawala yung problema. Pero pansin nyo, kahit na hindi nawala yung problema mo, pagkatapos mong magdasal, mas kalmado ka. Mas malinaw ang isip mo. Mas lumalakas ang loob mo. At ibig sabihin yan, diyan nagsisimula na nakausapin ka na magsalita ang Diyos sa puso mo. Amen? Ikalawa, tandaan niyo po ito. Worrying is stressing about things you cannot control. But praying is letting God take control. Nakaka-stress nga naman pag hindi mo alam yung ginagawa mo. Hindi po ba? Halimbawa, kinausap ka, magsalita ka sa harap. Hindi ka naman prepared. Pag tumayo ka doon, manginginig ka. Hindi po ba? Pagpapawisan ka. Anong mararamdaman mo na mararanasan mo kung pinagmaneho ka, hindi ka naman talaga marunong mag-drive? Kabado ka. Baka mabangga mo yung sasakyan. Hindi po ba? Kapag pinagluto ka, hindi ka naman talaga marunong magluto. Baka masunugan ka. Kapag pinagnegosyo ka, pero wala ka namang kaalam-alam. Talagang magkakamali ka. Mauubos ang pera mo. At yan, hindi ka na makakatulog. Hindi po ba? Ganito din sa buhay. Gusto nating kontrolin ang magiging desisyon. Asawa natin. Gusto mong kontrolin yung ugali ng anak mo. Gusto mong kontrolin yung opinyon ng ibang tao. Dapat hindi sila ganyan mag-isip, magsalita tungkol sa iyo. Gusto nating kontrolin ang ekonomiya, ang politika. Gusto nating kontrolin ang ating kalusugan. Gusto nating agad gumaling. Pero hindi naman natin kayang kontrolin ang lahat. Amen? Kaya tayo napapagod eh. Sabi po sa psychology that anxiety often comes from the illusion that we must control everything. Pero ang pananampalataya, iba ang sinasabi. Kapag meron kang pananampalataya, nauunawaan mo, nagiging malinaw sa'yo, hindi mo naman kayang kontrolin ang lahat. Pero pag meron kang pananampalataya, nagtitiwala ka na kaya niyang kontrolin ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Kapag tayo'y naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, maririnig natin, sinasabi niya, huwag kang mag-alala, magtiwala ka, akong bahala. Kaya nga, kahit na mag-alala ka na mag-alala, tuwing gabi, wala namang mangyayari. Hindi po ba? Sa pag-aalala mo, hindi ka naman makakabayad ng utang. Mag-alala ka na mag-alala, hindi ka naman gagaling sa sakit mo. Mag-alala ka na mag-alala, hindi naman titino yung anak mo, yung asawa mo. Mag-alala ka na mag-alala, hindi naman magbabago ang politika natin dito sa bansa. Pero kapag nagdarasal ka, maaaring hindi baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Pero kaya niyang baguhin ang puso mo. At kapag nagbago na ang puso mo, tandaan mo yan, magbabago din yung paraan ng pagharap mo sa mga problema mo. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan. Worrying is worshiping your problems. But prayer is surrendering your problems to God. Napansin niyo po ba, kapag sobra ka nag-aalala, parang lalong lumalaki yung problema. Hindi naman talaga lumalaki eh. Pero sa pag-aalala mo, lumalaki yung tingin mo sa problema mo. Ganito po ang takot. Kung saan natin binibigay ang ating atensyon, diyan binibigyan natin ng lakas yan. Palagi ko sinasabi sa inyo yan. Where your
attention goes, there your strength flows. Bigyan mo ng atensyon yung takot mo, lalong lumalakas yung takot mo. Hindi po ba? Pero alisin mo ang atensyon mo sa takot mo, manghihina din yan. Manghihina ang problema mo. Kung buong araw mong iniisip ang problema mo, unti-unti, ginagawa mo yung Diyos, pinapalaki mo yan, sinasamba mo na yan. Pero kapag nagdarasal ka, hindi lumalaki ang problema. Kapag nagdadasal ka, lumalaki ang tiwala mo sa Diyos. Amen? At kapag lumaki ang Diyos sa paningin mo, liliit ang problema mo. Parang pong anino, pag lumapit ka doon sa anino, di ba? Nababalot ka sa kadiliman. Lumayo ka sa anino, mawawala yung anino. Ganyan po ang mga takot natin. Remember this, my dear friends, that sometimes God does not remove the problem. He removes your fear. And many times, He does not remove the person that you used to be. God just replaces a stronger version of you. Kapag nagdarasal ka, oo, hindi magbabago man ang sitwasyon mo, pero binabago ka ng Diyos, ginagawa kanyang mas malakas, mas mabuti. Amen? Kapatid, balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Hindi po sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi sila magkakaroon ng problema. Nilista nga niya yung mga sunod-sunod na problema nila kung sila'y mananalig at maniniwala sa kanya. Sa katunayan nga po, di ba, nung unang panahon, kapag Kristiyano ka, kinukulong ka, pinapatay ka, pinapakain ka sa mga leon. Ngayon, hindi na po tayo pinapatay dahil sa ating pananampalataya. Pero marami sa atin, aminin natin, pinapatay natin ang ating mga sarili sa ating pag-aalala. Amen? Kaya ang dami sa inyo, alam ko, nagkakasakit, inaalala yung utang, inaalala yung mga katrabaho nila, toxic sa kanilang workplace, inaalala yung pamilya nila, inaalala kalusugan nila, inaalala nangyayari sa ating bansa. Pero ano pong pangako ni Jesus sa atin? Na pinadala na daw niya ang kanyang banal na Espiritu. Nandiyan ang banal na Espiritu, hindi para alisin ang mga problema. Nandiyan ang banal na Espiritu para samahan tayo. Father, hindi ko naman maranasan, hindi ko maramdaman ang banal na Espiritu. Tanong mo sa sarili mo, saan ka nabubuhay? Sa kabanalan o sa kasalanan? Talagang aalis ang banal na Espiritu. Kasi babad na babad ka sa kasalanan. Hindi po ba? Talagang wala yung banal na Espiritu dahil best friend mo, yung demonyo, yung masamang espiritu. Hindi po ba? Aminin nyo. Kung gusto nyong lumakas sa gitna ng mga pagsubok nyo, hintuan mo muna ang pagkakasala at manalangin ka para matanggap mo muli ang banal na Espiritu. Amen? Yan, napakaganda nga po nung turo ni San Pablo. Read it. Philippians chapter 4, verse 6. Sabi, do not worry about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Napakalinaw. Huwag kayong mag-alala. Pero sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, salamat kayo, magdasal kayo, itaas niyo sa Diyos lahat ng pangangailangan niyo. Pansin niyo, hindi po sinabi ni San Pablo na hindi kayo magkakaroon ng problema. May problema. Pero ang pagkakaiba, huwag ka lang mag-alala. Hindi tayo mag-aalala kung kasama natin ang banal na Espiritu. Ang mga problema natin, pwede natin gawing panggatong sa ating panalangin. Use your problems as a firewood for your prayer. Kaya kung hindi ka makatulog, magdasal ka. Bis na mag-Netflix ka, mag-social media. Kung nabigo ka, okay. Umiyak ka, pero magdasal ka. Kung kinukuha na ang bahay mo, sinubukan mo na ba? Lumuhod, talagang magdasal sa Diyos. Kung nalululong ka sa bisyo, hirap ka sa pagbabago, magdasal ka. Kung nanlalamig na ang asawa mo sa iyo, kung hindi kayo magkasundo, nagdasal na ba kayo? Kayong dalawa. Lumuhod kayo, magsimba kayo, talagang naramdaman nyo sa puso nyo, nananalangin kayo, humihingi kayo ng tulong sa Diyos. Mga kapatid, huwag niyong hayaan ang pag-aalala, ang maging huling salita ng araw mo. Harinawa ang panalangin, siyang maging tuldok
ng ating mga inaalala. Meron pong isang napakagandang kasabihan. It says that people who pray don't stop having problems, but people who pray simply stop facing them alone. Hindi po inaalis ng panalangin ang mga problema natin. Pero kung tayo'y nananalangin, kaya nating harapin ang ating mga problema, hindi na nag-iisa. Kaya tandaan niyo po, magdasal ka palagi. Do not make prayer only as your emergency line, but please, make prayer your lifeline. Because you cannot worry and pray at the same time. Tandaan niyo po yun. Mahirap magdasal at nag-aalala ng sabay. Kung puno ng takot ang puso mo, unti-unti mawawalan ka ng oras, panahon sa dasal. Di po ba? Pero kapag pinupuno mo ng dasal ang puso mo, hindi makakapasok ang takot diyan. Yan, napakaganda po ng sabi ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry. Pansinin niyo po ang unang-una sa habilin, sa turo ni Padre Pio, pray, magdasal. Gusto ko pong dagdagan, pray with perseverance, pray with faith, pray with calmness, pray with surrender to God. Mga kapatid, isang napakagandang payo po. Huwag niyo din kalimutan. You pray and let God worry. Magdasal ka. Pagkatapos sayaan mo ang Diyos, siyang mag-alala para sa iyo. Kasi kahit nagawin mo ang lahat, hindi mo naman kaya ang lahat. Pero ang Diyos, kakayanin niya ang lahat para sa iyo. Maganda pong itanong, pagmunihan, anong pinakamalaking inaalala ko ngayon sa aking buhay? Pinagdasal ko na ba yan? At sinuko ko na ba yan sa Diyos? Mga kapatid, stop worrying about life and start trusting the giver of life. Dahil tandaan niyo po, worry never robs tomorrow of its sorrows. Worry always robs today's joy. Kahit na mag-alala at mag-alala ka, hindi niya aalisin yung lungkot ng bukas sa pag-aalala mo. Sinisira niya, ninanakaw niya yung saya, yung tuwa ng ngayon. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Gusto mong sumaya ang buhay mo? Tigilan mong pag-aalala. Dagdagan mo ang iyong pagdarasa. Hayaan mong Diyos siya mag-alala. Makikita mo, magiging mas payapa ka at mas masaya ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay, lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon,
hinaling at pinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumadalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin kaloob. Pag-asa ang dahilan sa pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumapit tayo sa banal na puso ni Jesus. Sa hapag ng buhay tayo'y magsalo. Tanggapin ang kanyang katawan at dugo, at sa kanyang pag-ibig tayo'y magpapuno. Mula sa iyong puso dumadaloy ang awa. Buhay na nagbibigay pag-asa't biyaya. Sa bawat komunyon tayo'y binubuklod upang maging saksi ng kanyang pagtubos. O Jesus na maamo at mapagpakumbaba, hubugin mo ang puso namin iyong nilikha. Naway sa pag-ibig mo kami mamuhay, at sa iyong kaharian magalak magpakailanman. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal,
Kami ngayong pinapakinabangan ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlo pong pagkakaiba, huwag niyong kalimutan ng ano ba ang pag-aalala at pananalangin. Worrying is a conversation with yourself about the things that you cannot change. But prayer is a conversation with God about the things that God can change. Pag nagdarasal ka, dapat hindi lang ikaw yung nagsasalita. Marunong kang makinig, hayaan mong magsalita ang Diyos. Pero pangalawa, tandaan niyo po that worrying is stressing about the things that you cannot control. But praying is surrendering to God of the things that God can control. Hindi natin kayang hawakan ng lahat, kontrolin ng lahat. Pero ang Diyos ang may gawa ng lahat, kaya niyang ayusin, ituwid, punuin, ano man ang pagkukulang ng buhay mo. But third and last, worrying is worshiping your problems. But prayer is surrendering your problems to God. Pag mong hayaan na lumaki yung mga inaalala mo diyan sa palaging pag-iisip mo sa kanila. Pero kapag meron kang inaalala sa iyong pagdarasal, iwan mo na sa Diyos. Bakit hindi natin maalis ang ating pag-aalala? Kasi naging habit na natin, naging ugali na natin, hindi po ba? But the question is, do you have a prayer habit? You become what you repeat. Nagiging ikaw yung paulit-ulit mong ginagawa. Baka nagdadasal ka lang bawat linggo. O nagdadasal ka lang kapag may problema ka. O yung iba nagdadasal lang kapag merong namatay, kapag birthday nila. Di po ba? Talaga manghihina ka. Buti pa sa pagkain, very concerned tayo, hindi po ba? Kapag hindi ka nakakakain, merienda lang, ang init-init ng ulo mo. Nakakalimutan natin, pang araw-araw na pagkain ng kaluluwa natin, ang Eucharistia, ang Santa Misa. Kaya nga, yan ang dahilan, bakit nag-aalala ka? Ikaw ay nawawala, ikaw ay nagwawala. Kulang ng sustansya, yang iyong kaluluwa. Make a daily prayer habit. Gawin mong pamumuhay ang pagdarasal. Wag lang sana emergency ang pananalangin mo. At diyan ka huhubugin, babaguhin at palalakasin ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.